Magandang araw mga boss, mukhang umuusok na itong radiator. Overheat pa! Yan yan, Oh, bumili ko ng ng radiator. bumili ka? Pumutok na pala to? Pumutok eh. Nung nakarang araw lang. Nasabay na. Oo, ganyan talaga. Ano yun, ito yung ano Yan, niya. yan talaga yata daw ang pumuputok niyan eh. Kasi ibabaw, umangat siya eh. Sabi ko kay Jane, dito lang. Ilang araw na pumutok yan? Pero binabiyahe mo pa rin? Hindi, pag nalagyan ko siya ng tubig na lang, Ah. Oh, puro tagas ang lagi sa ibabaw ng makina mo pa rin. hindi ko pa napapalitan yan eh, magmula nun eh. Hala, Pero hindi ko naman kasi ginagamit siya. di mo ginagamit? Eh, ba't mo mapapagawa? Di mo lang pala ito ginagamit. Biglang ganun, no? Piloso pa eh. Kasi kami nung Laguna. Napansin ko kasi mga boss, may tagas ng langis dito sa gilid ng valve cover, pati dito sa ibabaw niya. Ganun din, may tagas din ng langis. Eh pag ganyang problema, valve cover gasket lang naman ang papalitan nyo. Pero bago ako pumunta dyan, unahin ko munang kalasin itong radiator. Na pag kinalas nyo itong radiator, kailangan tanggalin nyo itong grills para matanggal yung mga bolt na nakakapit dito sa radiator. Pag natanggal nyo yung dalawang screw, iangat nyo itong grills tsaka nyo ngayon siya hilahin para matanggal nyo yan. Lang mga boss, hilahin nyo. Diba? Tanggal na itong grills. After nyo matanggal itong grills, isunod nyo naman sa tatanggalin itong upper radiator hose. Gagamit lang naman kayo dyan ng plier para matanggal nyo nga sa pagkakaipit itong upper radiator hose. Bali dalawa yung clamp na ililihis nyo dyan mga bossing. Ayan yung pangalawang clamp ko. Ililihis ko rin yan sa pagkakaipit niya dito sa upper radiator hose. Tapos tanggalin ko muna itong radiator cap niya. Tsaka ako ngayon tuluyan ng tatanggalin itong upper radiator hose dito sa connection niya. Sa pagtanggal yun mga boss, nakita nyo naman di ba? Napaka basic lang. Tapos isunod nyo naman sa tatanggalin itong coolant reservoir niya. Hugutin nyo itong hose na nakakonect dito sa radiator. Tapos gamit ka ng socket wrench sa number 10 or box wrench sa number 10 para matanggal mo yung 2 volt na number 10 dito sa coolant reservoir. Pag okay na, pwede mo na ngayon i-disconnect itong coolant reservoir dito sa radiator mo. O, di ba? Tanggal na siya. Dito naman tayo ngayon sa fan blade mo. Dahil nga sa nakakonect yan dito sa clutch pan at ito naman clutch pan nakakonect dito sa water pump, gagamit ka dyan ng box wrench sa number 12 para maluwagan mo yung 4 na nut dito sa water pump. Kasi nga, i-disconnect mo itong fan blade dito sa water pump. Kung mo nakakonect itong shroud dito sa radiator, kailangan mong i-disconnect yan. Ang problema, itong fan blade nakaharang. Kaya kailangan pag tinanggal mo itong shroud, kasama na itong fan blade niya. Kaya nga kung makikita nyo, tinatanggal ko itong 4 na nut na nakalagay dito sa water pump niya para ma-disconnect ko nga itong fan blade dito sa water pump. Kaya lang mga boss, kung ganitong klase yung i-DIY nyo, medyo masikip lang yung pwesto dyan. Pero samahan nyo lang ng kaunting tiyaga at matatanggal nyo rin itong 4 na nut dito sa water pump. Ayan mga boss, natanggal ko na yung 4 na nut. Ipwesto ko muna ng maayos itong camera dahil nga sa ang susunod natin gagawin dyan, tatanggalin ko yung 2 volt dito sa ibabaw ng shroud na nakakonect nga yan dito sa radiator. Ayan mga boss, kung makikita nyo, number 10 yung bolt na tinatanggal ko dyan mga bossing. Na after nyo naman matanggal itong 2 volt na number 10 dito sa shroud niya, pwede nyo na ngayon iangat itong shroud kasama yung pinaka fan blade niya. Siyempre, pag inangat mo itong shroud niya, hawakan mo rin itong fan blade. Kasama rin yan sa iaangat mo para naman hindi masyadong mapwersa itong shroud. Plastic lang kasi yan. Mamaya masira pa. Ayan mga boss, natanggal ko na. Dito naman ako ngayon sa 2 cooler hose niya. Gagamit ka dyan ng plier mga boss. Kailangan ma-disconnect mo yan dito sa radiator. Itong 2 ATF cooler hose. Ililinis nyo lang naman itong clamp para matanggal siya sa pagkakaipit dito sa cooler hose. Bali, 2 nga yan mga boss. Gaya ng sinabi ko sa inyo, ayan yung pangalawang cooler hose. Ilinis nyo ulit yung isa pang clamp na nakalagay dyan. Tapos, pwede nyo na ngayon i-disconnect itong 2 cooler hose dito sa radiator. Medyo matigas nga yan mga bossing, kaya kung makikita nyo, itinulak ko ng plier. Tapos ito namang isa, pinihit-pihit ko itong cooler hose niya para mas madali ko nga siyang mahugot dito sa
radiator. O ayan o, di ba? Tanggal na siya. Siyempre, iayos nyo itong pagkakalagay ng cooler hose pag nabunot nyo siya para yung fluid hindi tumapon. Ganun ang diskarte yan mga bossing. Ayan o, di ba? Pinatayo ko siya. Pag okay na, punta naman tayo dito sa drain plug ng radiator. Siyempre naman, tanggalin nyo na yan para ma-drain nyo na yung tubig niya dito sa radiator. Actually mga boss, pansamantala hanggat hindi siya nakakabili ng bagong radiator, tubig muna yung pinambabanto niya dito sa radiator niya. Kaya nga kung makikita nyo, ang linis na. Siyempre, medyo malakas yung tagas ng tubig dito sa radiator, kaya madalas yung dagdag niya ng tubig. Dito naman sa lower radiator hose, kung makikita nyo, meron siyang clamp. Inilis ko yan. Dahil nga sa itong hose, i-disconnect ko yan dito sa radiator. Dahil sa makapit itong hose, pihit-pihitin nyo yan habang itinutulak mo sa paatras para bumitaw siya agad dito sa radiator. Ayan, natanggal na itong hose. Dito ka na ngayon sa pagtanggal ng mga bolt mo sa radiator. Ayan ang dahilan mga boss, kaya tinanggal ko itong grills dahil nga sa naharangan niya itong mga bolt na nakalagay dito sa radiator. Bali sa side na ito, 2 bolt na number 12 yung tatanggalin nyo. Na after nyo naman matanggal yung 2 bolt, dito ka naman ngayon sa kabilang side. Bali ganun din, dito sa taas niya, merong 1 bolt na number 12, tapos sa baba, 1 bolt din na number 12. Alam nyo mga boss, kung ganitong klase yung sasakyan nyo at kayo ang magdi-DIY para magpalit ng radiator, hindi naman siya ganun kahirap, kaya-kaya nyong gawin. O ayan o, natanggal ko na yung 4 na bolt na nakalagay dito sa radiator, kaya pwede ko na ngayon i-pull out yan. Sa pagtanggal yan mga boss, iangat nyo siya ng kaunti, tapos itulak nyo siya. Tsaka nyo ngayon tuluyang tanggalin. Kasi kung makikita nyo yung tinuturo ng araw, ayan yung pinakakalawit niya. Kasi kung basta nyo lang iaangat itong radiator, hindi siya matatanggal. Baka isipin nyo pa na meron pa siyang tornilyo. I-close up ko ng camera itong radiator para malaman nyo yung dahilan kung bakit nag-overheat ito. Kung makikita nyo mga boss, itong top cover niya umangat. Ayun ang haba ng inangat niya niyo. Kaya kahit malapit lang yung tinakbo ni customer, mabilis siyang mag-overheat. Pero sa nakita ko, dala ng kalumaan kaya bumigay na itong radiator. Dito naman tayo ngayon sa valve cover niya. Kita niyo yung ibabaw niya, no? Tagas-tagas ng langis. Pati yung gilid nitong valve cover, ganun din. May tagas din siya ng langis. Kaya sabi ko kay customer, pati yung gasket nito, palitan na rin. At para matanggal mo itong valve cover, syempre tanggalin mo muna itong duct hose niya. Gagamit ka na naman dyan ng socket wrench na number 10. Meron siyang 2 bolt na tatanggalin ka. At pag natanggal mo na yung 2 bolt, luwagan mo naman itong clamp dito sa throttle body. Ayan mga boss, so kung makikita nyo yung niluluwagan ko, tandaan nyo mga boss, sa pagtanggal nitong valve cover, lahat ng makakaabala, kailangan tanggalin nyo. Para kung hindi ko man nasabi sa video o kaya hindi ko na ipakita, alam nyo na. Pati itong connector ng map sensor, i-disconnect ko rin yan. Kasi nga, itong buong air intake hose, i-disconnect ko yan dito sa cover ng air filter housing, pati dito sa throttle body. Para hindi na masyadong matrabaho pa. Na pag natanggal ko na yan dito sa cover ng air filter, pati dito sa throttle body, ilihis ko na ngayon itong buong air intake hose. Ganyan lang mga boss. Tapos gamit ka ngayon ng flat screw para may disconnect mo yung bawat connector nitong ignition coil. Bali may ipipress ka dito sa connector. Tapos itulak mo ngayon yan ng flat screw. Mas nadadalian kasi ako sa ganyang trabaho mga boss kaysa yung ipipress ko itong connector tsaka ko siya hihilahin. Minsan masyadong makapit masakit sa daliri. Pag ganyan, pag press ko, tulak ko lang ng flat screw o tanggal agad. Tapos gamit ka na ngayon ng socket wrench sa number 10. Luwagan mo na yung mga bolt na nakalagay dito sa bawat ignition coil. Na pag maluwag na yung mga bolt, pwede mo nang kamayin yan para mas mabilis mong matanggal yung bawat bolt na nakalagay dito sa ignition coil mo. Ito nga mga boss, napansin ko yung malakas na tagas ng langis dito sa valve cover niya sa dulo. Ayan pinahid ko nga yung daliri ko dyan tapos pinakita ko kay customer. Sa oil, yan yung papalitan. Kaya nga nang sinabi ko, yung gasket lang naman ang papalitan dito. At dahil sa natanggal ko na nga yung mga bolt dito sa ignition coil, pwede ko na ngayon tanggalin yan isa-isa sa pagkakatusok dito sa spark plug. At kung makikita nyo, basa ng langis itong housing ng ignition coil. Kaya sinabihan ko si customer na bumili din siya ng gasket para dito sa spark plug. Kasi nga, yung nabili niya lang na pyesa, yung gasket para dito sa kilid lang ng valve cover. Pero yung gasket para dito sa spark plug, hindi niya nabili.
Ang problema kasi yung gasket para dito sa valve cover, bukod sila. Kaya kung hindi mo alam na dalawa yung gasket na nakalagay dito, tapos yung nagtitinda, hindi mo siya klinaro, isa lang ang ibibigay sa'yo na gasket. Balik na ulit ako dito sa ginagawa ko mga bossing. Kung makikita nyo, yung mga bolt dito sa ibabaw ng valve cover, pati dito sa gilid niya, niluluwagan ko na yan isa-isa gamit nga itong socket wrench na number 10. Kaya lang mga boss, nagkaroon ng problema dito sa isang bolt. Hindi ko siya maluwagan. Ayan o, yung niluluwagan ko, pakiramdam ko parang mapuputol kaya hindi ko muna tinuloy. Hinintay ko muna si customer. Kailangan magpaalam ako sa kanya. At habang hinihintay ko si customer, ituloy ko pa rin yung pagluwag dito sa mga bolt. Pero yung sobrang tigas para luwagan dito sa ibabaw, babalikan ko na lang yun. Alam niyo mga boss, ang problema kasi dito, minsan na ako naka-encounter ng bolt dito sa ibabaw ng valve cover. Matigas din siya nung niluluwagan ko. Ang problema, hindi nga siya na-lustred, naputol naman. Kaya pag ganyan katigas, humihingi ako ng permit sa customer kung okay lang ba na persign ko yan. At pag naputol, syempre wala akong kasalanan. Pero hindi naman ibig sabihin na pipersign ko na ng todo. Syempre, mas lalo ko pa siyang iingatan sa pagluwag. Balik na ulit ako dito sa ginagawa ko. Kung makikita nyo, after ko maluwagan yung mga bolt na number 10 dito sa ibabaw ng valve cover, pati dito sa gilid niya, isa-isa ko nang tinatanggal yung mga bolt na nakalagay nga dito sa valve cover. Siya nga pala mga boss, para hindi kayo malito, yung mga bolt dito sa ibabaw ng valve cover, pag samasamahin nyo, tapos itabi nyo siya. Tapos yung mga bolt naman dito sa gilid ng valve cover, ganun din, pag samasamahin nyo rin. Huwag niyong ihalo dito sa bolt sa ibabaw para hindi kayo nalilito kapag ibabalik niyo na yung mga bolt. At dapat, tandaan niyo lahat ng parts kung saan niyo siya tinanggal, doon nyo rin siya ibabalik. Yun, dumating na si customer, kaya pinaliwanag ko yung stock up na bolt dito sa ibabaw ng valve cover. Para alam mo lang. Sa banda dito sa ina? Ano? Okay. Ano? Fight? Dahan-dahanin ko naman. Bubugahan pa ba ng ano? Hindi na? Mas alanganan lang is eh. Isa na lang ba? Isa lang. Sige. Kaya lang mga bossing, nang niluluwagan ko, talagang matigas siya. Ramdam ko parang mapuputol. Kaya tinigilan ko muna. Gumamit ako dyan ng mas mahaba na wrench. Tapos, unti-unti ko siyang niluluwagan, tsaka hinihigpitan. Yun lang, higpit, luwag. Ganyan lang ang ginagawa ko mga boss pag stack up yung bolt dito sa ibabaw ng valve cover at ganitong klase. Ganyan lang. Luwag, higpit. Pero dahan-dahan lang. Hanggang sa maluwagan nyo na nga itong bolt. Pero lumaki na. Kasi ito lumuwag siya. Pwede ubra siya. Dahan-dahan lang. At dahil sa mahaba pa itong video mga boss, pakiabang na lang sa part 2. At sana lang nakakuha kayo ng idea. At kung okay lang sa inyo, pasubscribe naman itong channel ko. Maraming salamat. Pag ganyan talaga, titigil ko yung trabaho. Ganda na yung dire-diretso ko lang putol di ba? Oo. Pag naputol yan, hirap kalasin yan. Ganyan. Oo nga, no? Yan bago. Oo.